Boban Marjanovic nasa Pinas na, ang former NBA player na minsan na naging sakit sa ulo dahil sa kanya mataas na reach at tangkad na 7'4 lang naman. Kung ang PBA may ball, aba, hindi rin magpapatalo ang SGA na umano malapit nang pumasok sa PBA. At ang pagkuha nila kay Boban ang siya magpapatunay na kaya talaga nilang maging big team na may big budget in the future. Pero kung i-breakdown natin ang abilities ni Boban, pang defense minister lang talaga siya, magiging legit rim protector nila yan. Actually, kaya nga talunin ni Kai Sotto ito sa rebounds. Syempre may kabagalan talaga, pero mas okay siya sa mga hook shots kumpara sa ibang kinuha nila. Marami nagsasabi na parang binalik lang din nila si Sam Deguara. Mas matangkad ngayon 7'5". Pero kung sa experience, siguro mas pipiliin ko pa rin si Boban. In fairness naman kay Sam, ibang klase ng defensive capabilities niya. Ang dami na nakakaaway sa court dahil sa kung paano siya nakikipag-gitgitan under the rim habang si Boban. Kilala ang mga Serbians na matatangkad, mataas ang reach, kahit pang slow pace sila maglaro, pero physical. Sigurado magiging magandang addition niya sa SGA. Ayon sa mga sources na isang araw si Boban sa pinakamahal ang talent pina-import na kanilang kinuha. Tsaka sinabi din pala ng mga PBA fans na sana madaliin na ng SGA ang pagpasok sa PBA. Kahit for guest team lang sana. Imagine kung gaano kabigat sila na kalaban kapag pumasok sila. Hindi yung kagaya sa Macau Black Bears na parang nadagdagan lang ang terra firma. Kapag walang height limit ang import, kaya talaga nilang manguha ng mga imposibleng kunin kasi nga former NBA. At ang sabi pa ng owner, kaya nila kahit gaano pa kamahal, basta't free agent lang. Kung sino yung sa tingin nila ay available, sa tulong ni Charles Steele, ilang beses na sila nagkakampiyon. Grabe din yung mga kombinasyon ng mga abilities na kala imports. Si Boban naghihintay na kung kailan magsisimula ang practice game. At ang sabi niya, handa na raw siya lagi at nagpapakondisyon. Sa ngayon, free agent pa rin talaga si Boban, pero umaasa naman siya na after nito, makakakuha siya ng team sa NBA at handa rin daw siya maglaro sa ibang liga gaya ng Japan B-League, KBL, at Chinese League. Paano pa kapag napuntang PBA ito si Boban? Tataas na naman ang viewership ng PBA at tiyak maglaalaway na naman to si Kume. Disadvantage lang sa kanya, madali siyang ma-injure. Anyway, ang tournament ay gaganapin sa New Taipei City, Xinzhuang Gymnasium na magsisimula sa August 8 hanggang sa ika-23 para sa isa na namang William Jones Cup Tournament. Quintin Meliora Brown hindi rin magpapadrop sa PBA dahil mas pinili po niya mag-sign sa Nagoya Diamonds sa B-League. Ang team ni Ray Parks Jr. halos sabay na nag-sign si Mike Phillips at UMB sa B-League. At ayon sa isang insider na si Korean Bake, mas tumaas nga raw ang sahod ng mga players na nasa Asian quota ngayon. Kumbaga mas nadagdagan ang pakulo ng B-League. Nasa higit 1.2 million ang minimum na tinatanggap nila, libre na lahat, kulang na lang. Buhayin nila pati mga relatives mo sa Japan. Iba ang liga doon mag-alaga ng mga players at mataas rin ang quality ng kanilang basketball kaya dinadayo ng ibang NBA scouts. Habang PBA, stuck pa rin tayo sa 4-point shot, hindi naman masyado effective. Ang kaibahan lang, lumawak ang pace at mas marami opportunity mag-score outside. Habang ang B-League, pinapa-impose na ang 3-import rule, which is ito ang pinakaayon ng PBA kasi wala na raw playing time ng locals. Mas maraming araw mawawala ng trabaho. Narinig ko pa sa isang interview ng B-League Commissioner na sisiguraduhin daw nila na sila magiging number 2 na liga sa buong mundo. So mas magiging mataas pa sila sa mga Euroleagues kasi nga regional naman daw yan. At isa lang si QMB sa mga players na magiging parte sa plano nilang to. At ang B-League din na may pinakamaraming Pinoy talents ngayon so far. Asahan natin na mas danami pa sila. At kung sino man ang Pinoy na makakapunta sa B-League, mas matagal pang makakauwi dahil binibigyan po sila ng minimum 2-year contract. Mukhang tama nga hinala ng mga tao, ginamit lang ni Mike Phillips at QMB ang gilas para makapaglaro sa B-League. Ano magagawa ng PBA kung ayaw nilang makulong dyan? Praktikal na ang mga may potential ngayon kasi mas pinipili ng liga na para sa pera and may development pa. Di bali na maban, at least nakapaglaro sa B-League. Minsan lang offer na yan. Kung ako din siguro ang tatanungin, tatanggapin ko din yan.